Lalong magkakabol sa biyahe ang mga maglalayag mula sa mga pantalan tulad ng mga nasa Batangas Port hanggang kanina. Pero marami nang nauna kaya halos 70,000 na ang mga bumiyahe roon simula noong October 23. Nakatutok si Tina Panganiban Perez. Halos 10 taon nang di nadadalaw ni Arlene Magbuhos ang puntod ng kanyang mga kaanak sa Oriental Mindoro. Magastos daw kasing bumiyahe. Kaya nang mag-birthday siya nitong October 29, wish niya makadalaw sila ng kanyang pamilya. 6 silang babiyahe ngayon at 2,700 pesos ang pamasahe nila para sa one-way na biyahe. Kasi po mahirap po ang buhay ngayon, mahal na po ngayon ang pamasahe. Makauwi po ng Mindoro para po madalaw po ang aming namatay na kamag-anak po. Ngayon pong darating na undas. Nag-birthday yung mama ko ng 29 po. Tapos yung wish niya po, gusto niya po niyang umuwi ng Mindoro. Tapos para doon na din po mag-ano po ng November 1 at 2. Nagbakasyon naman ng 2 linggo si Salvacion Del Llava sa Cavite kasama ang kanyang mga kaanak at pauwi na sa Capiz. Alas 9 pa ng gabi ang biyahe nila pero nandito na sila sa Batangas Port kaninang 3:30 ng umaga. Kung sa maiwan traffic. Traffic na nga yung nagatid sa amin na traffic na nga sila pa uwi Bagamat hanggang ngayon ang inaasahang buhos ng mga pasahero sa Batangas Port para sa undas, naniniwala ang Philippine Ports Authority na mas kaunti ang mga pasahero ngayon kumpara kahapon na umabot sa mahigit 13,000. Mukhang kahapon talaga yung pinaka-peak because yun yung last day. Yung last day of office kahapon. And then ngayon kasi declared holiday na tayo. So sa aming record, kahapon yung pinakamalaking volume ng pasaherong dumating. So may darating at may darating pa rin ngayon. Pero ang sa tingin ko lang hanggang hindi ganun lolobo din katulad ng naitala kahapon. Mula October 23 hanggang kaninang alas 12 ng tanghali, mahigit 87,000 na ang pasahero rito sa Batangas Port. Para mapanatiling ligtas ang lahat, mahigpit ang ipinatutupad na seguridad. May bag check papasok sa terminal at papasok sa passenger waiting area. Ang mga pinagbabawal na gamit, gaya ng mga lighter, kinukumpiska. Maliban sa Batangas Port Police, may mga umiikot ding EOD at K9 units ng Philippine Coast Guard. Ang ilang taga-Coast Guard Auxiliary naman, namigay ng face masks sa mga pasahero. Ang sunod na buhos ng mga pasahero na pinaghahanda ng Batangas Port ay yung pagbalik ng mga bumiyahe ngayong undas sa November 2. Pero hindi naman daw inaasahang maiipon ang mga pasahero sa loob ng terminal. Pagbalik naman, daan lang sila, passing through lang sila dito. So, may specific area sila na pwedeng daanan. Hindi na sila papasok dito. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok 24 oras.